Ang tanawing ito ay sumira sa lahat ng 23 taong pananaliksik ko. Si Professor James Henderson, na itinuturing na pinakamataas na awtoridad sa kamalayan ng civilian civic consciousness at nag-aral ng kaayusan ng lipunan sa loob ng 23 taon sa Boston University sa Amerika, ay puno ng kumpiyansa. Naniniwala siya na ang kaayusan ay nililikha sa pamamagitan ng mahigpit na mga panuntunan, parusa, at pagsubaybay. Ngunit nang tumuntong siya sa gitna ng sikat na rush hour sa Manila, sa plataporma ng MRT, 3 North Avenue, nawalan siya ng salita at kinilabutan. Walang pulis na nakikita, at walang sigawan o siko-siko ang naririnig. Kung gayon, paano napanatili ng libu-libong tao ang perpektong kaayusan sa gitna ng katahimikan na para bang sila ay sinasapian ng mahika? Ang nasaksihan niya ay hindi lamang simpleng magandang asal. Ito ang katotohanan ng isang hindi nakikitang sistema na hindi pa naipapaliwanag ng sinumang sosyologo sa mundo. Isang matandang propesor na itatapon ang teoryang inukol niya sa buong buhay niya ngayon, masisiguro mo mismo ang nakakagulat na linggong iyon sa Maynila, ang tanawing iyon na hindi maipaliwanag at ikinagulat ng buong mundo. Ang dahilan kung bakit itinakwil ng propesor ng Boston University ang kanyang 133 taong teorya matapos makita ang rush hour sa Pilipinas. Ang tanawing ikinagulat ng propesor ng Boston, ang rush hour sa MRT ng Maynila, ay hindi maipaliwanag kahit ng isang propesor na may 23 taong karera. Bakit napakatahimik ng Pilipinas? Imposible. Isang tanawing hindi ka panipaniwala. Bakit napakanatural? Uuwi na ako. Sa MRT ng Pilipinas, nawalan ng kabuluhan ang aking teorya. Ang buong mundo ay nagulat sa isang tanawin sa Pilipinas. Isang propesor na nag-aral ng kaayusan ng lipunan sa Amerika ang nagmasid sa tagpong iyon. Kahit ang isang eksperto na nagturo ng kamalayan ng sibilyan sa loob ng ilang dekada ay napagtanto na walang bisa ang kanyang pamantayan sa sandaling iyon. Isang problemang nalutas ng walang isang salita, isang aksyon na gumagana bago pa man magkaroon ng panuntunan. Paanong gumagana ang lipunang ito sa ganitong paraan? Sasamahan mo akong saksihan ang tagpong naranasan niya sa Pilipinas. Bago magsimula ang video, paki-subscribe at paki-like. At ikalulugod kong malaman kung saan mo ito pinapakinggan sa pamamagitan ng pagkomento. Kaya, sisimulan na natin agad ang kuwento. Sana'y maging maganda ang araw mo ngayon. Ako si James Henderson. Nagtuturo ako ng pampublikong etika at sosyolohiya sa Boston University sa loob ng 23 taon. Kasama sa aking resume ang 37 na artikulo, 4 na aklat at ang titulong pinakamahusay na espesyalista sa kamalayan ng sibilyan sa Amerika. Sinasabi ng aking mga estudyante na nag-iiba ang pananaw nila sa mundo matapos nilang pakinggan ang aking klase. Ngunit, magiging tapat ako. Nagdududa ako sa aking sariling pananaliksik. Mga 2 taon na ang nakalipas. Simple lang ang dahilan. Napagtanto ko na ang teoryang ipinaglaban ko sa loob ng mahigit 20 taon ay hindi gumagana sa totoong buhay. Ang aking espesyalidad ay ang pattern ng pag-uugali ng mga sibilyan sa mga pampublikong espasyo. Sa madaling salita, pinag-aaralan ko kung paano kumilos ang mga tao kapag sila ay kasama ng mga estranghero. Mga subway MRT, LRT, paliparan, shopping mall iyon ang aking laboratorio. Ang aking konklusyon ay malinaw. Ang kamalayan ng sibilyan ay binubuo ng 3 elemento. Malinaw na panuntunan, sapat na parusa, at pagsubaybay. Kapag kumpleto ang tatlong ito, sumusunod ang mga tao sa kaayusan. Ito ay isang lohikal, mapapatunayan, at naaangkop na teorya sa lipunang kanluranin. Ang problema ay hindi gumana ang teoryang ito kahit sa sarili kong bayan. Sa Boston, noong nakaraang taglagas, sumali ako sa Boston Subway Improvement Project bilang tagapayo. Gumastos ng 1-2 milyon ang lungsod para sa isang civic consciousness campaign. Naglagay kami ng mga poster, nagdagdag ng mga anunsyo, at nagtalaga ng mga tauhan para sa pagpapatupad ng batas. Ang mga tao ay nakaharang pa rin sa harap ng mga pinto, malakas na nag-uusap sa telepono, at nagtatapon ng basura. Number 2 milyon ang naglaho. Tumawag sa akin ang opisyal ng lungsod. Professor, ano ang problema? Hindi ako makasagot. Ayokong aminin na mali ang aking teorya. Noon,
May dumating na email mula sa Pilipinas. Imbitasyon para maging pangunahing tagapagsalita, keynote speaker, sa isang international academic conference sa isang unibersidad sa Maynila. Ang tema ay Modern Civic Consciousness and Public Order. Karaniwan, tatanggihan ko ito. Hindi ko espesyalidad ang mga case study sa Asia, ngunit kakaiba ang pagkahatak ko. Dahil ito sa isang larawan ng MRT ng Maynila, nakalakip sa ilalim ng email. Oras ng rush hour, ngunit ang mga tao ay nakapila ng maayos. Walang security guard, walang anunsyo. Baka Photoshop lang ito, iyon ang naisip ko noong una. O kaya, isang espesyal na staging. Ngunit nagising ang kuryosidad ko. Totoo kaya ang larawang iyon? Kung totoo, paano ito posible? Nagpadala ako ng tugon. Pumayag ako at naglagay ng kondisyon. Gusto kong dumating ng isang linggo bago ang conference para personal na maobserbahan ang MRT ng Maynila. Nang bumaba ako sa NAIA, Ninoy Aquino International Airport, nakalatag na sa isip ko ang isang hinuha. Ang Pilipinas ay isang lipunang controlled. May kaayusan, ngunit ito ay resulta ng disiplina, hindi ng kusang loob. Ilang co-professor ko rin ang nagsabi ng parehong bagay. Sa limousine bus papunta sa hotel, tinanong ko ang driver, likas bang tahimik ang mga tao sa Maynila? Tumawa ang driver at sumagot, tahimik? Ordinaryo lang po kami. Kakaiba ang sagot na iyon. Matapos kong ilagay ang aking bagahe sa hotel sa Makati, agad akong lumabas. Bandang 5:00 ng hapon. Isang lugar na parang Meralco Avenue o malapit sa isang malaking mall, siksikan talaga sa tao. Tulad ng Times Square sa New York. Ngunit may kakaiba. Sa dami ng taong ito, halos walang tunog ng pagbabanggaan. Walang masyadong naririnig na paghingi ng paumanhin. Ang bawat isa ay natural na umiiwas sa daan. Sinadya kong huminto para makita ang reaksyon ng mga tao. Kung sa Boston, may magsasabing may inis, "Hoy, gumalaw ka," ngunit walang nagsalita. Tahimik lang silang lumampas sa tabi ko, na para bang natural lang na iwasan ako. Kakaiba, bulong ko. At nagpasya akong simulan ang seryosong pagmamasid. Alam ko na kung saan ako unang pupunta, ang MRT ng Maynila sa oras ng rush hour. Ang oras at espasyo kung saan ang mga tao ay pinakapagod at pinakanerbyoso. Kinabukasan, 6:00 ng gabi, nakatayo ako sa plataporma ng MRT, 3 North Avenue. Hawak ko ang observation notebook at sa isip ko ay may senaryo na akong inasahan. Ngunit ang nasaksihan ko roon ay ganap na kabaligtaran ng inaasahan ko. Sa unang 30 segundo pa lang, hindi ito ang paraan na alam ko. Ang plataporma sa North Avenue ay mas masikip kaysa sa inakala ko, sentro ng rush hour. Ang bilis ng mga taong bumababa sa hagdan ay unti-unting bumibilis. Mga salaryman na nakasuot ng suit, mga estudyante, mga taong may malalaking shopping bag lahat ay nagmamadali. Pumwesto ako sa gitna ng plataporma. Magandang posisyon para magmasid. Ibinuklat ko ang notebook at tumingin. 2 minuto bago ang susunod na tren. Sa Boston, iyon ang pinakamagulong sandali. Nagsimulang magtulakan ang mga tao sa harap ng pinto. Naghihintay ako, hawak ang panulat, tulad ng nakita ko sa subway ng New York. Malapit nang magsimula ang siksikan, ngunit isang kakaibang bagay ang nangyari. Oo, nagmamadali ang mga tao, ngunit walang nagtutulakan. Walang tunog ng mga bag na nagbabanggaan, at walang sumisigaw ng excuse me. Lahat ay tahimik. Noong una, naisip kong nagkamali lang ako ng tingin. Kaya lumapit pa ako, sa tabi mismo ng pinto. At kinumpirma ko mismo. Dumating ang tren. Bumukas ang mga pinto, at nagsimulang bumaba ang mga tao mula sa loob. Sa Boston, sa sandaling ito, magbabanggaan ang mga tao sa loob at labas. Magtutulakan at maghihilahan. Ngunit dito, walang ganoon. Kung may bababa, ang mga taong pasakay sana ay natural na maghihiwalay sa dalawang gilid. Walang nag-utos, at walang guhit na inilagay. Ngunit gumalaw sila na parang may hindi nakikitang panuntunan. Dali-dali akong nagsulat sa notebook, kusang loob na pagbibigay espasyo. Walang direktang utos. Walang verbal na signal. Matapos bumaba ang lahat ng pasahero,
nagsimula na ang pagsakay. Sumakay din ako. Gusto kong maranasan mismo. Medyo masikip na ang loob ng bagon at patuloy na pumapasok ang mga tao. Kung sa subway ng Boston, may sisigaw na, pumasok pa sa loob, o kaya magpapalabas ng anunsyo ang station attendant. Ngunit walang salitang binitawan. Sa halip, unti-unting gumalaw ang mga tao papasok sa loob. May natural na naglipat ng bag sa harap ng katawan at may nagpalit ng hawak sa strap ng hawakan. Ano ito? Bulong ko sa isip ko. Hindi maipaliwanag ng teoryang pinag-aralan ko sa loob ng 23 taon ang ganitong sitwasyon. Walang puwersa at walang gabay, ngunit nanatili ang kaayusan. Nagpatuloy ako sa pagmamasid habang dumaan sa dalawang istasyon. Ang mga ekspresyon ng mga tao, kung paano nila tinitingnan ang paligid at may natuklasan ako. Walang nagtatama ng tingin. Nakatingin sa smartphone, sa labas ng bintana, o nakayuko. Ngunit sa parehong pagkakataon, ang lahat ay may kamalayan sa paligid. Kung may bababa, nag-iiba sila ng pwesto. Kung may umuubo, lumalayo sila ng kaunti. Ito ay isang kooperasyon na walang salita, isang paraan na hindi ko pa nakikita. Tumigil ako sa pagmememo at nanood lang. Gusto kong kumpirmahin kung totoo ba ito. Baka ba espesyal lang ang araw na ito? Baka nagkataong mga taong may magandang asal lang ang nagtipon. Sa istasyon ng Taft Avenue, sinadya kong magkamali. Isang eksperimento bilang mananaliksik. Nang bumukas ang pinto, nagkunwari akong bababa, at bigla akong huminto. Ganap kong hinarangan ang daanan. Mayroong hindi bababa sa 10 tao sa likod ko. Sa Boston, agad na may protesta. At ang presyon na mararamdaman ko sa likod. Sa Dieu kamise, wargen mang, the sexual setchel sa Dieu kamise. Ang inis na paghinga, ang pakiramdam na may bahagyang pumipindot sa balikat ko, iyon ang inaasahan kong reaksyon. Ngunit walang nangyari. Huminto ang mga yapak sa likod, at ang paggalaw ng mga tao ay pansamantalang natigil. Pagkatapos, dahan-dahan, ang isang tao sa likod ay lumayo sa gilid. Pagkatapos, ang iba pang mga tao ay natural na nag-adjust ng kanilang puwang. Walang isang salitang binitawan na para bang ang tubig ay natural na umaagos kapag nakasalubong ng balakid. Sa sandaling iyon, nakaramdam ako ng kilabot. Hindi ito resulta ng pagsasanay. Hindi rin ito ipinilit na kaayusan. May gumagana sa mas malalim na antas. Dali-dali akong lumabas ng plataporma. Umupo ako sa isang bangko at muling binuksan ang notebook. Kailangan kong ayusin ang tanawing nakita ko. Walang salita, walang visual na signal, walang pagbabanggaan na lutas bago pa man magsimula ang alitan. Nanginginig ang kamay ko na may hawak na panulat. Hindi dahil sa tuwa, kundi dahil sa takot. Dahil nakumpirma na ang teoryang itinayo ko sa loob ng 23 taon ay walang silbi rito. Noon, dumating ang susunod na tren. Tumayo akong muli at nagpatuloy sa pagmamasid. Kailangan kong kumpirmahin kung nagkataon lang ba ang nakita ko kanina. Ngunit pareho lang. Hindi, mas nakakagulat pa. Sa pagkakataong ito, mas maraming tao, ngunit inulit ang parehong pattern. Doon ko napagtanto na hindi ito nagkataon. At malinaw na mayroong gumagana sa lipunang ito na hindi ko alam, ngunit hindi pa rin ako sigurado. Bawal sa isang mananaliksik ang magmadali sa konklusyon. Kailangan ko pang magmasid ng ilang beses. Baka espesyal lang ang araw na ito. Isinara ko ang notebook at sumakay muli sa MRT. Ngayon, sa LRT. 1. Gusto kong kumpirmahin kung lalabas din ang parehong pattern sa ibang linya. Ngunit nang bumukas ang pinto sa susunod na istasyon, ang tanawing nangyari sa harap ko ay mas mahirap intindihin kaysa kanina. Sa loob lang ng 3 segundo, ito ay sa istasyon ng Vito Cruz. Pagbukas pa lang ng pinto, sabay kong nasaksihan ang 3 bagay sa loob ng 3 segundo. Pangalawa, may babae sa harap ko na nagmamadaling bumaba. Pangatlo, may hindi bababa sa 20 taong naghihintay na sumakay sa likod ko. Sa Boston, agad nahahantong sa kaguluhan ang sitwasyong ito. Magkakaroon ng tulakan at tanungan kung sino ang uunahin at kung sino ang may priority. Baka tumakbo pa ang station attendant.
Ngunit sa loob ng true segundo, naayos ang lahat. Unang bumaba ang babae. Mabilis, ngunit hindi tumakbo. Nang ganap siyang nasa plataporma, dahan-dahang sumakay ang matandang nakasakay sa wheelchair. Sa pagitan, ang mga taong nasa likod ay umaatras ng paunti-unti, gumawa sila ng espasyo. Nang ganap na makapasok ang matanda, saka lang nagsimulang sumakay ang ibang tao. Tulala akong nanood sa tanawing iyon. Walang nagbigay ng direksyon at walang umalingaw-ngaw na anunsyo, ngunit gumalaw sila na parang lahat ay may parehong script. Hindi ko rin alam kung ano ang isusulat sa notebook ko. Dahil wala akong theoretical framework sa isip ko para ipaliwanag ang sitwasyong ito. Umalis ang tren at nanatili akong nakatayo sa loob. Sa pagkakataong ito, nagpasya akong mag-focus sa karanasan kaysa sa pagmamasid. Gusto kong maging bahagi mismo ng sistemang ito. Ang susunod na istasyon ay EDSA Station. Marami pa ring tao, bagamat hindi kasing sikip ng oras ng trabaho. Sinadya kong tumayo sa harap mismo ng pinto bago ito bumukas. Posisyon kung saan makakaharap ko ang mga taong bababa. Kung tatayo ako sa ganitong posisyon sa Boston, maiinis ang mga bababa. Magtatanong sila, aalis ka ba? O kaya, sasagiin nila ako. Inasahan ko ang reaksyong iyon. Hindi. Sa totoo lang, gusto ko ang reaksyong iyon. Gusto kong makumpirma na, pareho lang ang mga tao kahit saan. Kung hindi komportable, ipapahayag nila. Bumukas ang pinto. Tumayo sa harap ko ang mga taong bababa. Ang isa sa kanila ay nag-atubili sandali. May sasabihin na siya, naisip ko. Ngunit wala siyang sinabi. Sa halip, bahagya niyang inilipat ang tingin niya sa gilid. At tahimik siyang dumaan sa espasyo sa kaliwa ko. Ganoon din ang iba. Natural silang dumaloy sa kanan at kaliwa. Sa proseso, sumagi sa balikat ko ang bag ng isang tao. Konting-konti lang. Sa Boston, paglampas lang iyon, ngunit lumingon ang taong iyon. Nagtama ang aming mga mata at bahagya siyang yumuko, isang pagyukobo. Sa sandaling iyon, nakaramdam ako ng kakaiba sa dibdib ko. Hindi ko maipaliwanag ang dahilan. Basta, may pakiramdam na may mahalagang bagay akong hindi nakikita na nasasaksihan ko ngayon. Muling sumara ang pinto at umalis ang tren. Sa pagkakataong ito, tiningnan ko ang mga ekspresyon ng mga tao mula sa ibang anggulo. May mukhang pagod, may natutulog, may focus sa smartphone, iba-iba sila. Hindi sila mukhang espesyal na masaya o espesyal na malungkot. Ngunit may isang bagay na pareho. Sinisikap ng bawat isa na gawing minimal ang kanilang espasyo. Hinihila ang bag sa harap ng katawan, dinidikit ang mga braso sa katawan, nakayuko upang hindi magtama ang tingin sa ibang tao. Hindi ito itsura ng isang nalulumbay. Sa halip, malapit ito sa pag-iingat, consideration. Kung hindi ako kukuha ng maraming espasyo, mas komportable ang katabi ko. Mukhang automatikong gumagana ang ganitong pag-iisip. Nagtaka ako, gaano katagal na ganito kumilos ang mga taong ito. Sino ang nagturo sa kanila? O natural ba itong natutunan? Sa istasyon ng Cubao, sumakay ang isang grupo ng mga estudyante ng high school, mga 10 tao. Inasahan kong magiging maingay sila. Dahil sa Amerika, sa edad na iyon, karaniwang malakas silang mag-ingay, ngunit tahimik ang mga bata. Nag-uusap sila sa pamamagitan ng tingin, at paminsan-minsan ay nagbubulungan lang. Kahit tumawa, pinipigilan nila ang boses. Sila ba ay pinipigilan? Iyon ang unang naisip ko. Ngunit kung titingnan ang mga ekspresyon ng mga bata, hindi. Natural lang. Kumilos sila na parang pag-inom ng tubig. O paghinga, natural lang. Noon ko lang nagsimulang maintindihan ang isang bagay. Hindi lang ito usapin ng isang lipunang may magandang asal. Mayroong isang bagay na mas structural. Hindi dahil sa mabait ang mga tao, kundi dahil alam nila na ang paraang ito ang pinaka-efficient para sa lahat. Kung isang tao ang sisigaw, 10 tao ang maaabala. Kung isang tao ang kukuha ng maraming espasyo, 5 tao ang sisikip. Kaya, ang lahat ay nag-a-adjust ng kaunti. Walang salita, walang puwersa. Dahil lang makatwiran ito. Dahil lang makatwiran ito, nang bumalik ako sa North Avenue Station,
Tiningnan ko ito ng may ganap na ibang mata. Ibang-iba sa 2 oras na nakalipas. Hindi na ako simpleng tagamasid. Ako ay isang estudyante na unti-unting nakakaintindi sa prinsipyo kung paano gumagana ang sistemang ito. Lumabas ako sa plataporma at muling umupo sa bangko. Ibinuklat ko ang notebook. Ngunit hindi ako makapagsulat. Nanginginig ang kamay ko. Hindi dahil sa tuwa, kundi dahil sa takot at, sa parehong oras, pagkamanghaay. Dahil ang teorya ng civic consciousness na itinuro ko sa loob ng 23 taon ay walang silbi rito. Walang panuntunan, walang parusa, at walang pagsubaybay, ngunit nanatili ang kaayusan. Hindi. Ang salitang kaayusan mismo ay hindi angkop. Dahil hindi ito kaayusan kundi kooperasyon, at hindi puwersa kundi kusang loob. Noon, may dumaang matanda sa tabi ko. May bitbit siyang mabigat na bagahe at medyo natitisod. Reflexively, tumayo ako, inaalok ang tulong ko. Ngunit bago ako makakilos, ang isang binata sa tabi ko ay lumapit at binuhat ang bagahe, walang isang salitang binitawan. Yumuko lang ang matanda ng walang salita at ang binata ay naglakad lang kasama niya patungo sa hagdan. Tulala akong nakatingin sa kanilang likuran. At biglang pumasok sa isip ko ang isang tanong. Paano natutunan ng mga taong ito ang ganitong paraan ng pagkilos? Bumalik ako sa hotel room ng gabing iyon at hindi ako makatulog. Ibinuklat ko ang notebook sa mesa, sinisikap ayusin ang mga nakita ko. Ngunit sa tuwing hahawakan ko ang panulat, humihinto ang kamay ko. Hindi ko alam kung paano ito ipapaliwanag. Malinaw ang methodology ng pananaliksik ko. Obserbasyon, paghahanap ng pattern, pagsusuri ng sanhi, theorizing. Sa loob ng 23 taon, sinunod ko ang pagkakasunod-sunod na ito sa aking pananaliksik. Ngunit ngayon, natigil ako sa pangalawang hakbang. Dahil nakikita ko ang pattern, ngunit hindi ito tugma sa alinman sa mga framework na alam ko. Bandang 2:00 ng madaling araw, binuksan ko ang laptop ko. At muli kong binasa ang artikulong inilathala ko 2 taon na ang nakalipas. Pagsusuri ng pattern ng pag-uugali ng sibilyan sa pampublikong transportasyon. Sa artikulong iyon, iginiit ko, ang civic consciousness ay pinananatili ng 3 external factors, malinaw na panuntunan, sapat na parusa, at patuloy na pagsubaybay. Ito ang teoryang pinatunayan ko gamit ang mga case study ng Boston, New York, Chicago, at London. Ngunit sa MRT ng Maynila, halos hindi nakita ang tatlong ito. May mga CCTV camera, ngunit mukhang para sa kaligtasan, hindi para sa pagsubaybay sa mga tao. Halos walang mga poster na nagbabala ng parusa, at ang mga anunsyo na nagbibigay diin sa panuntunan ay minimal. Gayunpaman, nanatili ang kaayusan. Hindi, mayroong isang bagay na mas mataas kaysa sa kaayusan ang gumagana. Nagsulat ako ng isang bagong tanong sa notebook. Kung walang external na kontrol, saan nagmumula ang enerhiya na nagpapanatili ng kaayusan? Kinaumagahan, maaga akong gumising at pumunta muli sa MRT. Sa pagkakataong ito, gusto kong makita ang oras ng pasok sa trabaho. 8:00 ng umaga, ang oras na pinakaabala at pinakawalang pasensya ang mga tao. Ang plataporma ng MRT, 3 Taft Avenue ay puno ng tao, mas masikip kaysa noong oras ng pag-uwi. Ngunit, nakakagulat, mas tahimik. Mukhang sinisikap ng bawat isa na huwag gumamit ng hindi kinakailangang enerhiya sa work mode. Muli akong tumayo sa harap mismo ng pinto. Sinadya kong gawin ang parehong sitwasyon kahapon. Dumating ang tren at bumukas ang pinto. Ilang tao ang bumaba, siksikan. Tumayo ako sa gitna ng daloy na iyon. At muling nangyari ang parehong bagay. Ang mga tao ay dumaloy at umikot sa akin. Walang isang salita, walang isang ekspresyon ng inis. Ngunit may kaunting pagkakaiba rin ako sa pagkakataong ito. Hindi lang ako nagmasid. Sinubukan kong sundan ang mga tingin ng mga tao. Sino ang tinitingnan ng sino? At anong signal ang ipinapalitan nila? Isang nakakagulat na pagtuklas. Halos hindi tinitingnan ng mga tao ang isa't isa. Ngunit palagi silang may kamalayan sa paligid. Sino ang gumagalaw saan? Aling espasyo ang bakante?
Sino ang nagmamadali o hindi? Sa madaling salita, hindi ito visual communication. Ito ay spatial awareness. Na para bang isang kawan ng mga ibon ang lumilipad, hindi nagbabanggaan, at gumagalaw sa parehong direksyon. Sumakay ako at hinawakan ang strap. May isang dalaga sa tabi ko na may malaking backpack. Sapat na malaki ang backpack para maging pabigat sa ibang tao. Kung sa Amerika, may magsasabing, pakibaba naman po ng bag. Sa halip, kusa niyang inikot ang backpack sa harap niya. Walang humihingi. Natural lang na para bang ito ang nararapat gawin. Sa sandaling iyon, napagtanto ko ang isang mahalagang bagay. Para sa mga taong ito, ang pag-iingat consideration ay hindi isang pagpipilian. Ito ang default setting. Tulad ng initial setting ng isang computer program, isang bagay na automatikong gumagana kahit hindi iset. Sa Amerika, kapag nagtuturo kami ng civic consciousness, sinasabi namin, isaalang-alang ang iba dahil iyan ang tama. Binibigyang diin namin ang moral conviction. Ngunit dito, mukhang hindi na kailangan ang ganoong paliwanag. Sa istasyon ng Guadalupe, nasaksihan ko ang isa pang tagpo. Bumukas ang pinto, at isang lalaki na may tulak-tulak na stroller ang sinubukang sumakay mula sa labas. Puno na ang loob. Sa Boston, maririnig ang salitang, sumakay na lang po kayo sa susunod, dahil nakakita na ako ng katulad na sitwasyon sa New York. Ngunit dito iba ang nangyari. Ang mga tao sa loob ay unti-unting pumasok pa sa mas loob. Walang nag-utos, at walang anunsyo. Dahil dito, nagawa ang espasyo, at nakapasok ang stroller. Walang naganap na kahit isang salita sa proseso. Ang lalaking may stroller ay hindi rin nagbigay ng espesyal na pasasalamat. Tahimik lang siyang pumasok at humawak sa handrail tulad ng iba. Kakaiba. Sa Amerika, magsasabi sana ng thank you. Ngunit dito, hindi na kailangan ng salitang iyon dahil hindi ito pagtulong. Ginawa lang nila ang dapat nilang gawin. Noon ko lang nagsimulang maintindihan. Sa lipunang ito, ang civic consciousness ay hindi isang virtue. Ito ay isang kinakailangan, necessity, isang essential element para sa maayos na paggalaw ng lipunan. Matapos bumaba sa istasyon ng Katipunan, umupo ako sa isang cafe sa loob ng istasyon. Umorder ako ng kape at muling binuksan ang notebook. Sa pagkakataong ito, marami akong isusulat. Ang civic consciousness sa Maynila ay nagmumula sa internal na kasunduan, hindi sa external na kontrol. Ang pag-iingat ay isang efficient na pagpipilian, hindi isang moral na pagpipilian. Ang kaayusan ay pinananatili ng kusang loob, hindi ipinipilit. Habang nagsusulat ako gamit ang panulat, hindi pa rin ako sigurado. Ito ba talaga ang tamang paliwanag? O baka tinitingnan ko lang ang gusto kong makita? Noon, narinig ko ang usapan ng dalawang estudyante sa tabi kong mesa. Tagalog, ngunit naunawaan ko ang ilang salita. Nakikinig ako. Nag-uusap ang mga estudyante habang tumatawa, ngunit mahalaga ang nilalaman. Ang social gaze ay gumagana, hindi legal na parusa, kundi ang tingin at inaasahan ng kapwa mamamayan ang pressure ng hiya, shame. Doon nagtugma ang mga piraso ng puzzle. Ang lipunang ito ay gumagalaw sa pamamagitan ng presyon, hindi puwersa. Ang presyo ng tingin at inaasahan sa isa't isa, hindi ang presyo ng batas. Ang tinatawag na pakikisama, getting along. Ngunit mayroon pa ring hindi maipaliwanag. Saan nagsimula ang presyong ito? Sino ang unang gumawa ng ganitong pamantayan? At paano nagawang magbahagi ng parehong pamantayan ang lahat ng mamamayan? Sa pangatlong araw, inabutan ako ng ulan noong umaga. Wala akong dalang payong. Maaraw nang umalis ako sa hotel, ngunit biglang bumuhos ang ulan nang lumabas ako ng MRT. Tipikal na pagbuhos ng ulan. Sumilong ako sa ilalim ng awning ng tindahan. May ilang tao na ring sumisilong sa tabi ko. Lahat ay walang payong. May itsura ng pagdating resignation tulad ko. Noon, lumabas ang isang middle-aged na lalaki mula sa convenience store. Mayroon siyang 3 payong. At, walang salita, binigyan niya kami ng tig-isang payong. Tumanggap din ako. Magkano po?
Tanong ko. Siyempre, inakala kong babayaran ko ito. Ngunit umiling ang lalaki. Ayos lang po. Gamitin nyo na lang. At umalis siya. May sariling payong. Tulala akong nakatingin sa kanyang likuran. Ganoon din ang ibang tao sa tabi ko. Hawak ang mga payong. Sa Boston, halos hindi ito nangyayari. Kung mangyari man, ito ay magiging isang feel-good story na lalabas sa balita. Ngunit dito, walang kumukuha ng litrato, walang nagpo-post sa social media, at walang nagsasabi sa mga taong nasa paligid. Tinanggap lang nila. May ekspresyon na, nangyayari rin pala ang ganito. Naglakad ako habang hawak ang payong na iyon at patuloy akong nag-iisip. Bakit ginawa iyon ng lalaki? Dahil ba sa kaba, keenness, o may iba pang dahilan? At bigla kong napagtanto. Hindi kabaitan ang ibinigay ng lalaking iyon. Lumalutas siya ng problema. May mga taong nababasa sa ulan at may paraan siyang lutasin ito. Ginawa lang niya. Hindi para sa moral satisfaction, kundi para tanggalin ang inefficiency ng sitwasyon. Buong hapon ako nag-isip tungkol doon. Naalala ko ang daan-daang aklat na nakatayo sa bookshelf ng research lab ko. Mga aklat na nagpapaliwanag ng civic consciousness bilang isang issue ng individual na virtud. Ang lipunang maraming mababait na tao ay isang magandang lipunan. Ang mga taong may malakas na moralidad ang lumilikha ng kaayusan. Ang edukasyon sa moralidad ang nagpapataas ng civic consciousness. Hindi lahat ay mali, ngunit hindi kumpleto. Ang nakita ko sa Maynila ay hindi lang sa ganoong antas. Sumakay akong muli sa MRT. Sa pagkakataong ito ang LRT 2, papunta sa istasyon ng Recto. Sa bagon, inobserbahan ko ang mga tao. Sa pagkakataong ito, sinubukan kong tingnan ang personalidad ng individual. Mukha ba itong mabait? Mukha ba itong makasarili? Sa totoo lang, hindi naman masyado. May mukhang pagod, may mukhang inis. May walang ekspresyon, iba-iba sila. Walang mukhang espesyal na mabait. Ngunit ang aksyon ay pare-pareho. Ang lahat ay nag-a-adjust ng espasyo ng kaunti, pinipigilan ng ingay, iniiwasan ng banggaan. Hindi alintana ang ekspresyon, napakapareho ng kanilang pag-uugali. Noon ko napagtanto, hindi ito isyu ng personalidad. Halos hindi magkakilala ang mga tao, at maliit ang posibilidad na magkikita silang muli. Ngunit ang pag-uugali ay nakakagulat na pareho. Hindi dahil magkakaibigan sila, kundi dahil sila ay nasa parehong sistema. Ito ang nakaligtaan ko sa loob ng 10 taon. Palagi kong sinisikap baguhin ang tao, gawin silang mas mabait, mas considerate. Ngunit ang Maynila ay gumawa ng sistema. Isang sistema kung saan ang mga tao ay natural na magiging considerate. Nang bumaba ako sa istasyon ng Recto at umakyat sa hagdanan, may isang matanda sa harap ko na dahan-dahang umaakyat. May dala rin siyang bagahe. Nagkaroon ng pila sa likod niya, ngunit walang nagtangkang lumampas. Sa Boston, lalampas ang mga tao sa gilid, aakyat ng mabilis. Dahil sa tingin nila, aksaya sa oras iyon. Ngunit dito, ang lahat ay nag-adjust sa bilis niya. Ang isang binata sa pinakalikod ay lumapit sa harap at binuhat ang bagahe ng matanda. Nagpasalamat ang matanda, at bahagya lang yumuko ang binata. Habang pinapanood ko ang tagpong iyon, naisip ko, mabait ba ang binata at tumulong? O hinusgahan niya na ito ang mas efficient at tumulong? Ang sagot ay marahil pareho. Ngunit ang mahalaga ay, kung hindi siya tumulong, lahat ng tao sa likod ay maaabala. Kaya tumulong siya, dahil ganoon ang pagkakadesign ng sistema. Bumalik ako sa hotel ng gabing iyon at muling binuksan ang notebook. At sa unang pagkakataon, nagsulat ako ng may kumpiyansa. Ang civic consciousness sa Maynila ay hindi bertud ng individual, kundi disenyo ng lipunan. Matapos isulat ang pangungusap na iyon, naipaliwanag ang lahat ng nakita ko sa nakalipas na 3 araw. Kung bakit walang sumisigaw, kung bakit walang conflict na nangyayari, kung bakit natural ang kaayusan. Hindi dahil sa espesyal na mabait ang mga tao, kundi dahil ang lipunang ito ay nag-design sa mga tao para kumilos ng ganoon. Na ang mabuting pag-uugali ay nagiging pinaka-rational para sa individual at sa kabuuan. Sa Amerika, itinuro ko sa mga estudyante, maging mabuting tao.
Isaalang-alang ang iba, isang moral appeal. Ngunit sinabi ng Maynila, kung gagawin mo ito, lahat ay magiging mas madali. Ikaw rin. Isang rational persuasion. At kumbinsido ako ngayon na ang huli ay mas makapangyarihan. Bandang 11:00 ng gabi, binuksan ko ang laptop ko at nagsulat ng email sa aking co-professor sa Boston. Ang titulo ay, Ang Nakaligtaan Natin. Nag-atubili ako sandali matapos isulat ang email. Kung ipapadala ko ito, itatakwil ko ang sarili kong pananaliksik. Ngunit ipinadala ko. Dahil bilang isang mananaliksik, mas mahalaga ang katotohanan. Dumating ang tugon. Sumulat ang co-professor ko, mukhang may malaki kang natuklasan. Ngunit mag-ingat, kailangan pang kumpirmahin kung ito ba ay talagang isang sistema o cultural specificity lang. Isang makatwirang sinabi. Kalahati pa lang ang nauunawaan ko. Nakita ko kung paano gumagana ang sistemang ito, ngunit hindi ko alam kung bakit ito gumagana. Kaya, kinabukasan, pumunta ako sa ibang lugar bukod sa MRT. Kailangan kong hanapin ang ugat ng sistemang ito. Kinaumagahan, nakatayo ako sa harap ng isang elementarya sa Maynila. Hindi ako nagkataon lang na napunta rito. Buong gabi ako nag-isip sa hotel, saan ang simula ng sistemang ito. Naisip ko na makikita ko ang proseso kung saan natuto ang mga matatanda sa pamamagitan ng pagtingin sa mga bata. Oras ng pasok ng 8:00 ng umaga. Ang mga bata ay naglalakad, maliliit na grupo. Umupo ako sa isang cafe sa tapat ng gate ng paaralan at tiningnan ang labas ng bintana. Ang unang napansin ko ay ang tawiran pedestrian lane. Nang magbago ang signal light, nagsimulang tumawid ang mga bata, ngunit walang tumakbo. Mukhang nagmamadali sila. Naglakad lang sila ng mabilis. Kung sa harap ng elementarya sa Boston, tatakbo ang mga bata, sisigaw ang mga guro ng, huwag tumakbo. Ngunit dito, hindi na kailangan ang ganoong utos. Ang pangalawa ay ang school supply store. Ang mga bata ay pumapasok at bumibili ng gamit. Ngunit nakapila sila. Hindi humihingi ang tindera. At walang guro na nagbabantay. Sinubukan ng isang bata na sumingit sa pila at tahimik na itinuro ng kaibigan niya ang likod ng pila. May ekspresyon ang bata na, ay, oo nga, at pumunta sa pinakahuli. Walang away. Natural lang, na para bang iyon ang nararapat. Uminom ako ng kape at tiningnan ang tanawing iyon sa loob ng halos 1 oras at nakumpirma ko. Ang mga bata ay kumikilos tulad ng mga matatanda. Hindi, mas tama ang sabihing ang mga matatanda ay kumikilos tulad ng mga bata dahil pinananatili nila ang paraan na natutunan nila noong bata pa sila. Umalis ako sa cafe at naglakad patungo sa isang kalapit na parke. Maraming matatanda roon. Nag-ehersisyo, nakaupo sa bangko, o naglalakad. May isang matanda na gumagamit ng exercise equipment. At may isa pang matanda na naghihintay sa tabi. Pagkalipas ng halos 30 minuto, nang matapos ang unang matanda, nagsimulang gumamit ang pangalawa, walang pag-uusap, tapos na ba kayo? Opo, kayo naman po, walang ganoong salita. Ang turn lang ang sinunod. Umupo ako sa bangko at ibinuklat ang notebook. At nagsulat ako, parehong pattern, anuman ang henerasyon. Mula sa 8 taong gulang na bata hanggang sa 80 taong gulang na matanda. Sa sandaling iyon, nakaramdam ako ng kilabot. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pagkamangha. Ang sistemang ito ay hindi ginawa sa loob ng 1 o 2 henerasyon. Mas matanda pa ito. Umalis ako sa parke at sumakay sa taxi. Tinanong ko ang driver, gaano katagal na maayos ang Maynila. Sa aking mahinang Tagalog, tumawa ang driver at sumagot, maayos? Mas magulo po noong bata pa ako. Lahat ay abala sa paghahanap buhay noon. Pero, may isang panahon po na nagbago. Kailan po iyon? Siguro po, noong panahon ng pagpapalaki ng ekonomiya. Noong mayroon po tayong mga international event. Maraming foreigners na pumupunta. Kaya nahiya tayong magulo. Kaya nag-ingat na lang po ang lahat. Tumango ako. Dekada na ang nakalipas. Hindi ka panipaniwala na posible ang ganitong pagbabago sa loob ng isang henerasyon. Nang hapong iyon, pumunta ako sa City Library. Naghanap ako ng mga aklat na may kaugnayan sa Pilipinas na nakasulat sa Ingles.
Mga seksyon ng sosyolohiya, kultura, at kasaysayan. Isang aklat ang napansin ko. Ang titulo, Ang Pagbabago ng Pilipinas. Mula sa kaguluhan tungo sa kaayusan. Isang aklat na isinulat ng isang Filipino-American na sosyologo. Ibinuklat ko ang aklat at nagulat. Mayroong mga larawan ng Maynila noong 1950s at 1960s. May kakaunting subway, masikip ang mga kalsada, at ang mga tao ay nakatayo ng walang kaayusan. Ngunit ang mga larawan noong 2000s ay ganap na iba. Ito ang Maynila na nakikita ko ngayon. Malinis, maayos, at may kaayusan. Isang shock na nangyari ang ganitong pagbabago sa loob lamang ng ilang dekada. At doon ko napagtanto. Hindi ito natural na nangyari. May isang taong sinadyang gumawa nito. Baka ang gobyerno, baka ang education sector, o baka ang mga sibilyan mismo. Ngunit malinaw na resulta ito ng pagsisikap. Isinara ko ang aklat at lumabas muli. Tiningnan ko ang Maynila nang may ibang mata ngayon. Nang malaman kong hindi lang ito nangyari, mas lalo akong gumalang. Habang naglalakad ako sa isang masikip na commercial area, inobserbahan ko ang mga tao. May halo ng mga turista at mamamayan, ngunit malinaw ang pagkakakilanlan. Ang mga turista ay nagbara sa daanan dahil sa pagkuha ng litrato at malakas na nag-iingay. Ngunit ang mga mamamayan ay tahimik na umiiwas, walang inis, na para bang hindi nila alam, kaya ayos lang. Sa tagpong iyon, may nakita pa akong isang bagay. Toleransya. Ang sistemang ito ay hindi eksklusibo. Hindi nito pinaparusahan ang mga hindi sumusunod. Kusa lang itong gumagana, at sa parehong pagkakataon, pinapayagan ang mga exception. Nang gabing iyon, dumalo ako sa isang pre-conference gathering. Hapunan kasama ang mga propesor na Filipino. Sa gitna ng pagkain, nagtanong ako, paano naging napakataas ang civic consciousness sa Pilipinas? Tumawa ang isang propesor at sumagot, sa tingin niyo po ba'y mataas? Sa tingin namin, kulang pa po. Nagulat ako. Kulang. Halos perpekto ang nakita ko. Hindi po. Mayroon pa ring malakas na tumatawag sa telepono sa MRT. At mayroon pa ring sumisingit. Mahaba pa po ang daan. Mas lalo akong nagulat sa sagot na iyon. Ang mga taong ito ay natural na tinatanggap ang kanilang mga accomplishment at nagpapatuloy sila patungo sa mas mataas na pamantayan. Sa Amerika, ipagmamalaki namin ito. Magsusulat kami ng aklat, magle-lecture, at susubukang i-export sa ibang bansa. Ngunit ang Pilipinas ay nagpapatuloy lang. Nang gabing iyon, bumalik ako sa hotel at isinulat muli ang draft ng aking conference presentation. Itinapon ko ang lahat ng inihanda ko. Sa halip, inayos ko ang mga nakita ko sa nakalipas na ilang araw. Ang titulo, Ang Hindi Nakikitang Sistema, Paano Nagtayo ng Kaayusan ang Maynila nang Walang Kontrol. Order Without Control. Iyon ang konklusyon na natuklasan ko. Habang nagsusulat ako ng draft, naisip ko ang lecture room ko. Ang lecture room ko sa Boston. Ang itsura ko na nagpapaliwanag ng civic consciousness sa mga estudyante. Pag-uwi ko, kailangan kong ikuwento ito, na ang teoryang itinuro ko sa loob ng 1 taon ay hindi kumpleto, na hindi sapat ang panuntunan, parusa, at pagsubaybay, na ang tunay na civic consciousness ay nagmumula sa sistema, at kailangan kong sabihin na ang sistemang iyon ay kayang gawin. Ngunit sa parehong pagkakataon, natakot ako. Posible ba itong i-apply sa Amerika? Iba ang kultura, iba ang kasaysayan. Posible ba? Hindi ko alam ang sagot, ngunit inisip ko na dapat akong magsimula. Kung nagawa ng Pilipinas sa loob ng ilang dekada, walang dahilan para hindi magawa ng Boston. Nagsulat ako ng draft hanggang gabi at tiningnan ko ang labas ng bintana. Nakita ko ang nightscape ng Maynila. Maraming ilaw ang kumikinang ng may kaayusan. Ang bawat ilaw na iyon ay tao, at ang lahat ng taong iyon ay bahagi ng sistemang ito. Hindi puwersa, kundi pagpili. Doon ako nakumbinsi. Kailangan kong galangin ang lipunang ito at matuto. Ang conference presentation ay makalipas ang 2 araw. Halos 200 tao ang nagtipon sa auditorium. Mga professor na Filipino,
mga mananaliksik na foreign, mga graduate student. Tumayo ako sa podium at inilagay ang mga slide na inihanda ko. Ang unang slide ay isang larawan ng subway sa Boston. Masikip, magulo, nagtutulakan ang mga tao. Ang pangalawang slide ay ang MRT ng Maynila. Parehong oras, parehong dami ng tao, ngunit ganap na ibang atmosfera. Sa loob ng isang linggo, sinulat ko muli ang research life ko. Ganoon nagsimula ang presentation ko. Nagulat ang audience. Dahil sikat ako bilang civic consciousness expert sa Amerika, ang shock ay ang pagtanggi ko sa sarili kong pananaliksik. Nag-present ako sa loob ng 40 minuto. Nang matapos ang presentation at magsimula ang cue, sinabi ninyong sistema ito. Maaari ba itong i-apply sa ibang lipunan? Nag-atubili ako sandali. Ito mismo ang tanong na bumabagabag sa akin. Kung magiging tapat ako, hindi ko po alam. Ngunit hindi rin natin maaaring sabihin na imposible. Dahil narinig ko na ang Pilipinas ay iba rin noon. Tumango ang propesor. Tama po. Kami rin ay gumawa nito. Hindi po ito madali. Ang sagot na iyon ay nagbigay sa akin ng pag-asa. Ang gumawa ay nangangahulugang kayang gawin sa ibang lugar. Nang matapos ang conference, nagkape ako kasama ang ilang propesor. Sa pulong na iyon, may isang propesor na maingat na nagsabi, "Professor, may gusto akong sabihin. Hindi perpekto ang lipunan namin. Ang nakita nyo ay ang magandang bahagi, ngunit mayroon ding presyon sa likod noon." Nakikinig ako. Halimbawa, ang kultura ng takot na mapansin. May kasabihan kaming, ang lumalabas na pako, pinupukpok. Kung gagawa ka ng ibang aksyon kaysa sa iba, makakatanggap ka ng tingin. Kaya, madalas, itinatago namin ang aming sariling opinyon. Hindi ito palaging maganda. Isang mahalagang puna. Isang linggo akong nakatingin lang sa positibong aspeto. Hindi ko naisip kung ano ang presyo ng sistemang ito. Maraming salamat. Iyan ang bahaging nakaligtaan ko. Hindi po. Mahalaga rin ang point of view ninyo. Binigyan nyo kami ng bagong tingin sa mga bagay na natural na sa amin. Nang hapong iyon, sumakay akong muli sa MRT. Ito ang huling beses kong sasakay sa Maynila dahil bukas ng umaga, aalis na ako pabalik sa Boston. MRT, 3 North Avenue. Ang lugar kung saan ako unang nagsimulang magmasid isang linggo na ang nakalipas. Tumayo ako sa parehong posisyon. Sa harap ng pinto sa gitna ng plataporma. Ngunit ganap na iba ang nakikita ko. Ang mga galaw na mukhang magulo isang linggo na ang nakalipas ay tila isang maayos na sayaw ngayon. Ang mga tao ay gumagalaw ng efficient hanggat maaari, hindi nagbabanggaan. Bumukas ang pinto, at bumaba ang mga tao. Sinadya ko muli na tumayo sa harap ng pinto, tulad ng ginawa ko isang linggo na ang nakalipas. Ngunit iba ang nangyari sa pagkakataong ito. Habang umiiwas ang mga tao sa akin, gumagalaw din ako ng paunti-unti. Natural lang. Sa loob ng isang linggo ng pagmamasid sa sistemang ito, natutunan na rin ng katawan ko. Noon ko napagtanto. Hindi pinupuwersa ng sistemang ito, kundi nagtuturo. Kahit sa panandali ang pagkakalantad, ang mga tao ay natural na umaangkop. Sa loob ng tren, tiningnan ko ang paligid. Isang tanawin na nakita ko ng hindi mabilang sa nakalipas na isang linggo, ngunit iba ang tingin ko ngayon. Ang empleyado na mukhang pagod ay hawak pa rin ang bag niya sa harap. Ang estudyante na natutulog ay nagsisikap pa ring huwag sumandal sa iba. Ang babae na nakatingin sa smartphone ay pinatay ang tunog. At ang lalaki na tumatawag sa telepono ay binaba ang boses ng husto. Ang lahat ay pagod at may kani-kaniyang problema, ngunit ang minimal na pag-iingat na ito ay pinananatili. Naalala ko ang mga estudyante ko. Profesor, hindi ba't likas na makasarili ang mga tao? Paano sila magkakaroon ng civic consciousness? Madalas akong makatanggap ng ganoong tanong. Pakiramdam ko, kaya ko nang sagutin ngayon. Makasarili ang tao, ngunit rational din. Kung alam nila na ang kooperasyon ay magiging beneficial para sa lahat. Magko-cooperate sila, at ikukuwento ko ang tungkol sa MRT ng Maynila. Sa istasyon ng Ayala, nakita ko ang isa pang tagpo. Sinubukan ng isang nanay na may stroller na sumakay, ngunit ang gulong ay naipit sa gap ng pinto. Nag-aalala ang ekspresyon niya, malapit nang sumara ang pinto.
Noon, mabilis na binuhat ng isang lalaki sa tabi niya ang stroller. Sa kabilang gilid, may isa pang tao na humadlang sa pinto. Ligtas na nakapasok ang stroller at sumara ang pinto. Walang usapan. Nang magpasalamat ang nanay, bahagya lang yumuko ang dalawang lalaki at bumalik sila sa kani-kanilang pwesto. Nang makita ko ang tagpong iyon, nakaramdam ako ng luha sa gilid ng mata ko. Mahirap ipaliwanag ang dahilan. Mayroong kasiyahan na tuluyan ko nang naintindihan kung paano gumagana ang lipunang ito. Bumaba ako sa istasyon ng Taft Avenue at dahan-dahang naglakad sa plataporma. Tiningnan ko ang mga notice na nakadikit sa dingding. Magbigayan, sundin ang magandang asal. Isang linggo na ang nakalipas, naramdaman ko na utos ito. Ngunit ngayon, iba. Hindi ito utos, kundi kumpirmasyon. Ganito tayo gumagawa, hindi ba? Habang umaakyat ako sa hagdan, naisip ko, posible ba itong i-apply sa Boston? Sa totoo lang, hindi ako sigurado. Iba ang kultura, iba ang temperament ng mga tao, iba ang kasaysayan. Ngunit inisip ko na dapat akong magsimula. Kung nagawa ng Pilipinas, kayang gawin din ng ibang bansa. Kahit abutin pa ng panahon. Nang gabing iyon, huling nag-ayos ako ng bagahe. Ibinuklat ko ang notebook habang inilalagay ko ito sa bag. Puno ito ng mga notes na isinulat ko sa loob ng isang linggo. Sa unang pahina, nakasulat, may kaayusan, ngunit hindi ayon sa paraan na alam ko. Sa huling pahina, nagsulat ako, ang civic consciousness ay kayang gawin, ngunit hindi sa puwersa. Sa sistema, posible. Isinara ko ang notebook at tiningnan ang labas ng bintana. Ang mga ilaw ng Maynila ay kumikinang pa rin. Bukas, aalis na ako, ngunit ang alaala na ito ay mananatili ng matagal. Hindi lang mananatili. Babaguhin nito ang direksyon ng aking pananaliksik. At babaguhin nito ang lecture ko. At ang buhay ko. Nahiga ako sa kama at nag-isip. Ano ang dapat kong gawin bukas? Nakapagdesisyon na ako sa sagot. Kinaumagahan, sa daan patungo sa paliparan. Mayroon pa akong 2 oras bago ang oras ng limousine bus. Nag-check out ako sa hotel at nagpasya akong sumakay sa MRT sa huling pagkakataon. Mula North Avenue hanggang Taft at pabalik. Hila-hila ang suitcase ko, bumaba ako sa hagdan, ngunit hindi na ako nakaramdam ng kakaiba. Wala ang tensyon ng unang araw, isang linggo na ang nakalipas, at wala ang distansya bilang isang tagamasid. Pakiramdam ko, isa lang ako sa mga tao sa araw-araw na buhay ng lungsod na ito. Nang tumayo ako sa plataporma, bigla kong napagtanto. Natural akong nakapila, walang malay. Ang suitcase ko ay nakatayo sa tabi ng aking katawan upang hindi makaabala sa katabi ko. Kailan ako nagsimulang kumilos ng ganito? Nagtanong ako sa sarili ko, ngunit hindi ko alam ang sagot. Natural ko lang itong natutunan. Sa loob ng maikling panahon, isang linggo, dumating ang tren, bumukas ang pinto, at bumaba ang mga tao. Sumama ako sa puwang ng mga pasaherong pasakay. Sa pagkakataong ito, hindi ako nagmasid. Naranasan ko lang. Dahil sa suitcase ko, medyo nasikipan ang espasyo, ngunit natural na nag-adjust ang mga tao sa paligid ko. Walang salita. Sinubukan ko ring bawasan ang minimal na espasyo. Hindi dahil sa nakonsensya ako, kundi dahil natural ang pakiramdam nito. Sa istasyon ng Cubao, sumakay ang isang grupo ng mga college student. Mga 6 na tao, lahat ay may malalaking backpack. Mukhang camping trip. Kung sa Boston, magiging maingay sila. Excited na mag-ingay, tumawa, at magbiro. Ngunit tahimik sila. Nag-usap sila, oo. Ngunit mahina ang boses, naririnig lang nila. Kahit tumawa, tinatakpan nila ang bibig. Habang pinapanood ko ang itsura nila, naisip ko, pinipigilan ba ang mga batang iyon? O, nag-iingat lang. Tiningnan ko ang ekspresyon nila, at doon ako nakakuha ng sagot. Mukha silang masaya. Hindi sila pinipigilan, kundi natural lang. Tulad ng pagtayo ko ngayon sa suitcase ko sa tabi ko. Dumating sa istasyon ng Ortigas. Bumaba ako at naglakad sa loob ng istasyon sandali. Maraming kabataan rito. Masigla at malaya ang atmosfera. Ngunit ang basic order ay pinananatili.
Umaakyat sa kanang bahagi ng hagdan, bumababa sa kaliwang bahagi, iniiwan ang isang bahagi para sa mga nagmamadali. Pumasok ako sa isang cafe at umorder ng kape. May pila sa harap ng cashier, mga 5 tao. Natural akong pumila sa pinakahuli. Ang isang estudyante sa harap ko, nakatingin sa smartphone, ay aksidenteng umatras ng isang hakbang sa akin. Bahagyan niyang natapakan ang paa ko. Ay, sorry po. Humingi ng paumanhin ang estudyante. Nagulat. Ngumiti ako at iwinagayway ang kamay ko. Ayos lang. Maliit na bagay lang. Ngunit ang reaksyon ng estudyante ay impressive. Agad siyang humingi ng paumanhin at mukhang taos puso siyang nagsisisi nang hindi tinitingnan kung dayuhan ba ako o Filipino. Nakuha ko ang kape ko at lumabas. Papunta muli sa MRT, biglang pumasok sa isip ko ang isang tanong. Ako ba ay isang mananaliksik ngayon? Isang turista? O bahagi ng sistemang ito? Ang sagot ay lahat ng tatlo. At hindi iyon kakaiba. Dahil ang sistemang ito ay hindi eksklusibo. Sinumang tumanggap at sumunod ay gumagana ito. At kahit hindi sumunod, hindi ito pinupuwersa. Sa tren pabalik, tiningnan ko ang labas ng bintana. Mabilis na dumaraan ang dingding ng tunnel. Ang tanawin na mukhang kakaiba, 1 linggo na ang nakalipas ay pamilyar na ngayon. Malapit na ang North Avenue Station. Hinawakan ko ang strap at tumayo. Lumapit ako sa pinto at natural na nagbigay ng espasyo ang ibang tao. Bumukas ang pinto. Hila-hila ko ang suitcase ko, bumaba ako. At lumingon ako sa likod. Ang tren ay umalis muli. At ang mga tao ay nakatayo o nakaupo pa rin ng tahimik. Walang nangyari. Walang espesyal. Ngunit iyon mismo ang espesyal. Habang umaakyat ako sa hagdan, inayos ko ang karanasan ko sa loob ng 1 linggo. Ang mga nakita ko, ang mga naramdaman ko, ang mga natutunan ko, ang pinakamahalagang realization ay isa lang. Ang civic consciousness ay hindi isang abstract na konsepto, kundi isang concrete na sistema. At ang sistemang iyon ay kayang gumana ng hindi pinipigilan ang mga tao. Ipinakita sa akin ng Maynila iyon. Ang live, working proof ng mga bagay na ipinapaliwanag ko sa teorya. Nang lumabas ako sa lupa, nakasisilaw ang sikat ng araw. Ang lungsod ay masikip pa rin, at ang mga tao ay abala. Ngunit hindi ito magulo. Hila-hila ko ang suitcase ko. Naglakad ako patungo sa hotel. Kailangan ko nang pumunta sa paliparan at sumakay sa eroplano pabalik sa Boston. Ngunit ang isip ko ay nag-iisip na ng susunod. Kung ano ang gagawin pag-uwi, kung paano babaguhin ang lecture, kung paano i-redesign ang research. At higit sa lahat, kung paano ikukuwento ang kuwentong ito sa mga estudyante. Ang civic consciousness ay kayang gawin. Ngunit hindi sa puwersa. Kailangan itong gawin upang piliin ng mga tao ang sarili nilang pag-uugali. Kung ipapakita mo na beneficial ito para sa lahat, magbabago ang mga tao. Ito ang sasabihin ko. At ikukuwento ko ang tungkol sa MRT ng Maynila. Sa lobby ng hotel, huling tiningnan ko ang Maynila. Sa isang ganap na ibang pananaw kaysa noong dumating ako, 1 linggo na ang nakalipas. Ngayon, alam ko kung paano gumagana ang lungsod na ito. Hindi perpekto, ngunit sigurado akong naintindihan ko. At gumalang ako. Sa mga taong gumawa ng sistemang ito, sa mga taong nagpapanatili nito, at sa mga taong nabubuhay sa loob nito araw-araw. Sumakay ako sa bus patungo sa airport. Habang papalayo ang Maynila sa labas ng bintana. Ngunit sa loob ko, ang lungsod na ito ay mas malinaw. Sa eroplano, binuksan ko ang laptop ko at nagsimula akong magsulat ng unang pangungusap ng bagong artikulo. Mali ang pagkakaintindi natin sa civic consciousness. Hindi ito bertud ng individual, kundi disenyo ng lipunan. Pagdating ko sa Boston, magbabago ang lecture room ko, ang research direction ko, at ang paraan ng pamumuhay ko. Isang subway car, 1 linggo ng pagmamasid, daang-daang maliit na sandali ang nagpabago sa akin. Ngayon, masasabi ko, ang kaayusan ay kayang gawin. Kahit walang kontrol, kahit walang puwersa. Kung paniwalaan ng mga tao na makatwiran ito, at pinatunayan iyon ng Pilipinas.
na ang isang lipunan ay kayang baguhin ang sarili nito sa loob ng ilang dekada. Nakita ko ang Pasipiko sa labas ng bintana. Pagkalipas ng 12 oras, Boston na. Ang lecture room ko, ang research lab ko, ang mundo kung saan ako nabuhay sa loob ng 23 taon ay naghihintay. Ngunit hindi na ako ang dating James Henderson. Dahil binago ako ng MRT ng Maynila, at ngayon, oras na para ibahagi ang pagbabagong iyon sa mundo. Dito nagtatapos ang kuwento ngayon. Kung ang kuwentong ito ay mananatili sa iyong puso ng matagal, ikalulugod kong tahimik kang mag-subscribe at mag-iwan ng komento. Ang inyong maliit na sympathy ay nagbibigay sa akin ng lakas para gumawa ng mga kwento.